Alright, yan. Magandang araw mga kabatas natin at welcome sa isang mong live stream. Mga kabatas natin, ito na nga. May bago mga kabatas natin. Ang bago, merong apology letter. Itong si Mayor Alice Go. Yung apology letter na ito pinadala kay Senate President Chis Escudero. Pag-aralan natin, mga kabatas natin, at tingnan natin kung ano ang nilalaman ng apology letter na ito. Basahin natin Tapos mag-react tayo dito, okay? Ito. June 20, 2024 lang. Sabi dito, Senate President Chis Escudero, Senate of the Philippines, Pasay City, mahal na Senate President Escudero. Wow. Hindi ba magselos si niya? Si Heart Evangelista. Mahal na agad. Hindi ka pa nagpapakita sa Senate hearing, mahal na agad. Alam nyo naman, mga kabatas natin. Ano lang yan? Ang tawag dyan sa letter, yung greeting. No? Okay? Sabi niya, magandang araw po sa inyo. Ako ay sumusulat sa inyo bilang isang inihalal na opisyal ng bayan at bilang isang mamamayang humaharap sa matinding pagsubok. Elected official naman kasi siya ay mayor, di ba? Suspended nga lang. Labis ko pong pinapahalagaan ng pagkakataon na may ipahayag ang aking damdamin at humingi ng inyong pag-unawa. Una sa lahat, nais ko pong iparating ang aking taus-pusong paghanga sa inyong mahusay na liderato sa Senado. Ikaw raw ka-assume niya lang mahusay na agad? Sabagay, baka nga mahusay pero, well, sana dress appropriately rin, okay? Because uniform is part of your service. Okay? Sabi niya, ang inyong dedikasyon at integridad sa pagsulong ng rule of law ay tunay na kahanga-hanga at nagsisilbing inspirasyon sa amin. Ka-assume nyo pa lang ng liderato. Tapos alam nyo naman yung parang nag-coup, di ba? Tapos parang parang walang choice itong si Zubiri para mag-resign. Ganyan na agad. Ewan ko sa inyo. Parang parang hindi sincere. Parang kiss-ass. Parang application letter sa isang kumpanya na hindi mo naman alam kung ano talaga yung kumpanya na yon. Pero dahil sobrang kailangan mo ng trabaho, I am honored to apply in your prestigious company. Di ba? Napakalaki ng aking respeto sa inyong prinsipyo na he who alleges must prove the same. Lalo na sa usapin na ako daw ay isang Chinese na nagsisiguro ng patas at makatarungang proseso. Tama. He who alleges must prove the same. Sinabi rin natin na makiulit yan. Okay? Ngayon, sabi niya, sa kabila ng aking sitwasyon, nais ko pong humingi ng paumanhin kung nagkaroon ng hindi pagkakaunawaan kaugnay sa aking naging pahayag. Alam nyo kasi, nagkaroon, itong si na pahayag, tungkol, yung nag-post siya sa Facebook niya, si Mayor Alice Go, nag-post siya sa Facebook niya, sinabi niya na, bakit? Ako ba yung pinakamalaking problema ng Pilipinas at bakit ako yung pinagtutuunan nyo ng ganyang klaseng pansin at detalye? Totoo naman yun. I don't think you need to apologize for that, Mayor Alice Go. Okay naman yung investigasyon na nangyari sa'yo. Pero I don't think we need to pour more resources on it because we already know the problem. What we need to do now is not to make more episodes
Hindi na natin kailangan ng season 2 ng Mayor Alice Guo. Kailangan na natin ng solusyon sa mga problema na na-uncover natin. Di ba? Wala pa akong intensyon na pagsabihan o diktahan ng Senado kung ano ang dapat bigyang prioridad. Well, kung mamamayan ka, sinabi mo, meron kang karapatan. Nauunawaan ko po na ang bawat mambabatas ay may sariling tungkulin at responsibilidad sa bayan. Exactly yan o, responsibilidad sa bayan. Di ba? So, any tax-paying individual, kahit nga hindi nagbabayad ng tax-exempted individual, or taxless individual, as long as he or she is a Filipino citizen, kahit ma'am o sir man yan, pag-usapan natin yung sir na issue na yan, okay? Siguro mamayang gabi. Ang dami ko pang kailangang i-thresh out na issues. Nauunawaan ko po ng bawat mambabatas sa may tungkulin at responsibilidad sa bayan. Ang aking layunin lamang po ay maibigay ng hustisyon base sa mga problemang nararanasan ng aking mga kababayan sa Bamban. Ang aking pansamantalang suspensyon ay nagdudulot ng malaking hamon, hindi lamang sa akin, kundi pati na rin sa aming komunidad. Sa kasulukuyan, hindi ko po magampanan ng aking tungkulin at hindi ko matulungan ng aking mga kababayan. Suspendido ka nga eh. Siyempre, hindi mo magampanan yung iyong tungkulin. It necessarily follows, sabi nga ni Caillou. Hindi mo matulungan yung iyong mga kababayan. Ano bang tulong ang kailangan nila? Ewan ko sa inyo talaga. Alam niyo mga kapatid natin, these kinds, lahatin na lang natin, these kinds of letters, yung mga gantong klase na pahayag, mga kapatid natin, I don't find it really sincere. I don't find it from the heart. So far, it's not an apology, but it's an explanation. Anong tulong kailangan ng mga kababayan mo? Dahil, sabi ni Di Alpha, may panunumbat pa. Attorney, wala exempted sa pagbabayad ng tax kahit pulubi kasi bawat pagkain na binibili natin ay may tax. Meron din tayo mga tax exempt naman. Yung siguro ang tinutukoy mo yung VAT, no, value added tax. May mga goods din na na walang VAT o VAT exempt. So meron pa rin. Meron pa rin. May mga accepted pa rin sa tax. Ang aking pansamantala, dahil dito, humihingi po ako ng inyong tulong at pangunawa. Umaasa po ako sa inyong pamumuno, hindi pababayaan ng aking mga kababayan na nangangailangan ng suporta ng pamahalaan. Anong gagawin ni Cheese doon? Umaasa. Anong gagawin ni Cheese doon? Ang gagawin ni Cheese? Ako sa inyo. Bilang isang tao na patuloy na humahanap ng hustisya, well, in fairness, everyone in this country, mga kapatid natin, if you are living, you are always looking for justice. Hindi lang naman sa korte nahahanap ang hustisya. Yung hustisya nahanap din sa pila ng sasakyan. May hustisya din yun. Sa Facebook comments, may hustisya din doon. Because justice should be everywhere. Justice should be afforded to everyone. Kaya nga meron tayo yung Article 19 ba yun sa Civil Code? Everyone in the observance of his rights, observance of his rights and performance of his duties should act with justice and give everyone his due. Malamang hindi yun verbatim, ha? Kasi it's just from the top of my head. Pero yun yung nakalagay doon. Justice should be everywhere.
Wherever you are, whatever you do, you are mandated by law, by the civil code itself, that in the observance of your right, no, and in the performance of your duties, you should act with justice and give everyone his due. Di ba? Ngayon. So, lahat ng tao humahanap ng hustisya. At tayo dapat, every time we act, we also should give justice. Sa YouTube, sa korte, sa trabaho mo, sa pakikitungo mo sa mga magulang mo, sa anak mo, dapat may justice. Hindi Tulfo brand of justice yun Kasi yung Tulfo brand of justice na yan yung gusto niyong pamalit doon sa justice na tinatawag natin. Di ba? Bilang isang tao na patuloy na humahanap ng hustisya, umaasa po akong mabigyan ng pagkakataon na may pagtanggol ang aking sarili sa tamang forum. Ang problema kasi, ang problema din kasi, tama naman yung sinabi niya sa tamang forum. Pero in fairness din kasi kay Mayor Alice Guo, yung ating Senate hearing in aid of legislation, kapag humarap ka doon, para kang inirereklamo sa Raffy Tulfo in action ngayon. Para kang accused. When in fact, you are being summoned there as a resource person. Pag resource person ka, dapat hindi ka nakukulong. Pag resource person ka, dapat hindi question yung mga statements mo at hindi sila dapat nagmamandate na kung ano yung gusto nilang marinig, yun yung sasabihin mo. Yun ang nagiging malaking problema kasi. Di ba? Yun nagiging problema dyan. Kaya nagre-reklamo din yung mga tao. Bakit ba't mo ako papatawag siya? Resource person ako pero nakukulong. Yun, may chilling effect na. Yun yung tamang word. Di ba? Batid ko po bilang isang abogado na uunawaan ninyo ang kahalagaan ng presumption of innocence. At ang pangangailangang respeto ang karapatan ng bawat individual habang umuusad ang investigasyon. Tama. Sa aking karanasan, pagkataas ng bawat pagdinig sa Senado, naging sentro ako ng negatibong post sa social media. Hindi kasi yun yung tamang forum, ikaw naman. Na para bang ako ay isa ng convicted criminal at hindi isang resource person. Ay, oo nga, no. Mga basal, first time ko rin mabasa ito, Pinadala lang sa akin to. Pero gano'n nga naman. Hindi na siya resource person. O ngayon, convicted criminal at hindi isang resource person sa tema ng mga pahayag at patutsada ng mga senador na dumidinig ng isyu ko at ng Pogo. Mag-file ka ng ethics complaint. Try mo lang. Please. Please, please, please. Don't let me down. Kasuha mo ng complaint. Ethics, sa Senate Ethics Committee. File mo mga ito. Yung mga senador na yan na ang turing sa'yo, convicted criminal at hindi resource person. Ako po ay tao rin na may damdamin. Talaga. Ako ay Pilipino rin. Ay, hindi, tao pala, tao. Mas maganda sana pag pinalitan niyo ng Pilipino dito, no? Ako ay Pilipino rin na may damdamin at nasasaktan sa mga ganitong pangyayari. Ayun na! Pilipino po ako, may dangal at pagkatao. Tama. Very good, very good. Hinahabol niyo pala, hinahabol niyo. Muli, humingi po ako ng paumanhin kung nagdulot man ng anumang hindi pagkakaunawaan ng aking mga naging pahayag. Hinihiling ko po ang inyong pag-unawa sa mga panahong ito. Handa po akong harapin ang iba't ibang kaso laban sa akin na tatanggapin sa mga tanggapan ng gobyerno tulad ng Ombudsman, DOJ, BIR,
husgado at patunayan ng aking kawalang kasalanan. Maraming salamat po sa inyong walang Senado dito o walang Senate. Ba't ang sinuratan mo si Chis Escudero? Maraming salamat po sa inyong oras at atensyon. Lubos po ako nagpapasalamat sa inyong mahuhusay na pamumuno at inyong walang kapantay na serbisyo. Okay. Kiss ass na naman. Sabi ni Reynaldo Tadeo, Attorney, may ethics committee po ba ang... tanungin mo si Chis Escudero, si Senator Chis Escudero, tanungin mo. Kung meron. Anyway, yun lang mga kabatas natin. No? Maraming salamat sa inyo. Marami tayong live streams ngayon. Meron din tayong regular live stream mamaya. Hahabol ako. Tulad ng sinabi ko sa inyo, babawi ako. Babawi talaga ako. Yan. Maraming salamat po. Matulog po tayo na mahimbing dahil alam natin na natutulog na mahimbing, siya yung laging panalo. Paalam po, pansamantala.